أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالكلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، حيث أمركم بذلك ربكم جل في علا، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinupuri natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa araw-araw, gabi-gabi, linggo-linggo, minu-minuto at buwan-buwan na dumadating sa ating mga buhay, mga magulang, mga kapatid. Tayo laging sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin liban kay Allah, at tayo rin ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, sugo ni Allah. Nadalangin natin na sa kahuli-hulihang hininga ng bawat isa sa atin ay masambit niya itong kalima na ito, itong pagsasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin liban kay Allah. Tandaan, mga magulang, mga kapatid, na hindi porket sa panahon na ikaw ay buhay pa, alam mo ang mga bagay na ito, ay sigurado kang mababanggit mo ito sa huli ng buhay mo. Hindi, mga magulang. Dahil yaong mga taong pinili ni Allah, yaong mga taong kinalugdan ni Allah, dahil sa lagi nilang pagsasaksi na walang ibang Diyos liban kay Allah, lagi nilang pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahilan ito, nakakalukuran sila ni Allah, mamahalin sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sa huli ng kanilang mga buhay ay ipapabigkas sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kalima na ito. Ganon din po sa pagtatanong ng mga anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga libingan. Kapag tinanong tayo ng man rabbuka, sino ang Panginoon mo? Kapag ikaw ay hindi mo palaging inaalala si Allah, nung ikaw ay nasa mundo, hindi ka nagpapatira pa kay Allah, nung ikaw pa ay buhay pa, hindi mo masasagot ang tanong na ito, mga magulang, mga kapatid. Bakit? Dahil sa takot mo sa anghel na magtatanong sa iyo, hindi ipapabigkas sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ipapaalala sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isasagot mo sa mga anghel na yun. Ganon din kapag tinanong ka ng mga anghel ni Allah, man nabiyuk, sino ang propeta mo? Dahil ikaw
ay hindi mo pinahalagahan ang malaki, maliit na mga sunna ng mahal na propeta sallallahu. Hindi mo minahal ang mga sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi sa iyo ipapaalala ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pangalan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na propetang dumating sa iyo, mga magulang, mga kapatid. Ganon din kapag tinanong ka, Madino, ano ang iyong relihiyon? Kapag ikaw mas inuuna mo ang tindahan mo, mas inuuna mo ang pamilya mo, ang sarili mong pagnanasa kaysa sa relihiyon mo, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, dadating ka sa iyong libingan na kapag itinanong sa iyo kung ano yung relihiyon mo, hindi mo ito masasagot dahil sa takot at hindi sa iyo ipapabigkas ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang relihiyon mo ay ang relihiyong Islam. Mga magulang, mga kapatid, tayo ay patuloy na naglalakbay sa daigdig na ito. Habang tayo ay mayroong pang buhay na natitira sa ating mga buhay dito sa daigdig, patuloy tayong naglalakbay, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Hindi pa natatapos ang mga pagsamba, hindi pa natatapos ang mga obligasyon, hindi pa natatapos yung mga bagay na pinapaiwas sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pinag-iingat tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga babala na ipinapaalala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nakaraan lang, mga magulang, mga kapatid, na buwan na Rajab, ito ay kabilang sa mga buwan na dakila na tinuruan tayo ayon sa pagsalaysay ng ating mga ulama na ang buwan na nakalipas na yun, tinuruan tayo ng matinding takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamamagitan ng ano? Iiwasan natin lahat-lahat ng mga bagay na ayaw ni Allah. Ha? Yung buwan na yun, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pinakamalaking itinuro sa atin ay ang pag-iwas sa lahat ng mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Yung arba'atul hurum na yun, mga magulang, kabilang yung nakalipas na buwan na Rajab, ay tinuruan ka paano mo iiwasan lahat ng mga ipinagbawal ni Allah. Ha? Huwag kang magsinungaling, huwag kang magdadaya, huwag kang gagawa ng masama, huwag kang magluloko, huwag kang mag-iwan ng sala. Lahat ng mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, yan ang pinakamalaking pagsambang itinuro sa iyo. Iwanan mo yan sa panahon ng Rajab, mga magulang, mga kapatid. Bakit? Dahil ang kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay doble kaysa sa iba sa kanyang mga buwan. Ito ay tinuruan tayo ng partikular o parte ng ating pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, dumating na naman ang buwan ng Sha'ban at tayo pumasok rito. Ahasain na naman tayo ni Allah sa pamamagitan ng kaparaanan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga pagsamba natin kay Allah bilang paghahanda sa darating na buwan ng Ramadan. Yung nagkasunod na buwan, unang pinakamalaking pagsamba doon, Rajab, ay ang pag-iwan sa lahat-lahat ng ipinagbawal ni Allah. Dahil doble-doble yung magiging kasalanan natin kapag nagawa natin ito. Yun ang salaysay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi niya yung mga ashhurul hurum, yung mga dakilang mga buwan, ay fala tadlimu fihinna anfusakum. Huwag ninyong dinilangin ang inyong mga sarili dahil sa paggawa ng kasalanan. Tinuruan ka ng Allah na iwasan lahat ng mga mali at ngayon ay tuturuan ka na naman ng mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan na ang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang taqwallah, ay hindi lamang tumutukoy ito sa takot lang kay Allah. Hindi lang ganun, mga magulang, mga kapatid. Kasi sa Quran, dalawang Arabic, dalawang kalima ang tumutukoy sa pagkatakot kay Allah. Khashya, pati ng taqwallah. Kapag sinabi mong khashya,
Ito yung bagay na kinatatakutan mo at hindi mo siya kinalulugdan. Natatakot ka sa halimaw, ayaw mo lumapit sa kanya. Natatakot ka sa mga taong pumapatay ng tao, ayaw mo sa kanya. Pero ang takwa, mga magulang, mga kapatid, ito yung pagkatakot mo sa bagay na yun, nakasama yung pagsunod, pagtalima mo sa lahat ng ipinag-uutos niya sa iyo. At yan ang gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Katakutan natin si Allah sa pag-iwas sa lahat ng mga bagay na ayaw niya at mamahalin natin siya sa pamamagitan ng pagsunod, pagtalima sa lahat ng ipinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Yan ang magkaiba, mga magulang, mga kapatid, sa Quran. Parehas pagkatakot kay Allah, pero magkaiba ng term na paggamit ni Allah. Kapag ginamit ni Allah ang khashya, nangangahulugan lamang ng takot, walang kasamang pagmamahal. Pero pag sinabi ni Allah ang takwa, yun yung takot ka kay Allah at mahal mo si Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsunod mo sa lahat ng ipinagutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, habang may buhay pa ang bawat isa sa atin, ay nag-iipon tayo ng baon natin sa kabilang buhay. Kung ano lamang yung pinagsumikapan mo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, yun lang ang dadalhin mo sa iyong libingan, yun lang ang dadalhin mo sa kabilang buhay. Hindi ka pwedeng sabihin mo, gusto ko ya Allah sa pinakamataas na daraja, pero wala namang nakita mga pagsisikap na nanggaling sa iyo, mga kapatid. Anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Inutusan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala nang magbaon ka. Mag-ipon ka ng baon mo, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Anong ibabaon mo? Mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga sunnah na mga nafila na ikalulugod ni Allah. Pagbibigay ng zakat, pagbibigay ng sadaka, pag-aayuno, pagbabasa ng Quran, mga iba't ibang uring ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang babaunin natin sa ating libingan at sa kabilang buhay. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ. At sinabi ni Allah, itinuro ni Allah, ang pinaka magandang baon, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, taqwallah. Ang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi khashya, hindi yung takot na walang kasamang pagmamahal. Yung takwa na may kasamang pagsunod, pagtalima sa mga kutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaquni ya ulil albab. Katakutan ninyo ako, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga taong pinagkalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala ng magandang pag-isip. Sila yung mga taong may sapat na pangunawa na pinuri ni Allah. Hindi sila yung mga taong naging engineer. Hindi sila yung mga taong naging doktor. Hindi sila yung mga taong nimit lahat ng mga kilala mong tanyag na namuhay dito sa dunya. Hindi sila yung pinuri ni Allah na ulul albab. Sino yung mga taong ulul albab? May mga matinong pag-isip. Sila yung mga taong nagampanan nila yung pagtotoong pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pag-iwas sa kanyang ipinagbabawal at pagsunod, pagtalima sa kanyang ipinagutos. Mga magulang, mga kapatid, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fastaqimu ilayhi. Gumawa kayo ng mga kabutihan kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga gawaing matutuwid na naaayon sa utos ni Allah at sa kaparaanan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, lalong-lalo na sa buwan na ito, na buwan ng Sha'ban, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Wastaghfiruhu, at humingi kayo ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Humingi kayo ng kapatawaran kay Allah, lalong-lalo na sa buwan na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Dahil bibigkasin natin ano ang dahilan bakit kailangan natin magparami din ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan na ito. Binanggit ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam
at payo ng mga ulama na kabilang ano nga ba yung mga malalaking pagsamba na dapat nating gawin sa mga buwan na ito. Una dito mga magulang, mga kapatid, ay ang pag-aayuno ng mga nawafil na mga pag-aayuno. Anong sabi sa hadith ng mahal na propeta sallam na nagmula kay Aisha radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallam yasumu hatta naqulu la yuftir wa yuftiru hatta naqulu la yasum. Sabi ng mahal na propeta sallam na inulat ni Aisha sa buwan na ito ng Sha'ban na mga pagsamba ng mahal na propeta sallam, na ang mahal na propeta sallam ay nagpaparami siya ng pag-aayuno sa buwan na ito, hanggat sa inaakala ng mga sahaba na ang mahal na propeta sallam ay hindi na siya nagbe-break ng kanyang fasting. وَيُفْتِرُ حَتَّى نَقُولُ لَا يَصُومُ. At siya ay nag-iftar na parang inaakala ng mga sahaba na ang mahal na propeta sallam ay hindi nag-aayuno. فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ sallam اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ. Kailanman, sabi ng Aisha, hindi ko nakita ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na kinumpleto niya ang buong buwan na pag-ayuno liban na lamang sa buwan ng Ramadan. Wa ma ra'aytuhu akthara siyaman minhu fi Sha'ban. At hindi ko na nakita ko ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay lubos na nagpaparami ng pag-aayuno sa buwan ng Sha'ban, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Nabanggit sa ilang riwaya ng Aisha radhiyallahu anha, nasabi niya pa, lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu shahran akthara minhu min Sha'ban fa innahu kana yasumuhu kullah. Kaya sabi ng Aisha radhiyallahu anha na ang mahal na propeta sallam ay sobrang nagpaparami ng pag-aayuno sa buwan na ito. Meron pang nabanggit siya na ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay napag-ayunuan niya ito lahat ng mga araw ng buwan ng Sha'ban, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Sila yung mga taong masisipag sa pag-aayuno, ay ito na yung chance, ito na yung pagkakataon ninyong magpunyagi sa pagsasagawa ng inyong pag-aayuno sa buwan ng Sha'ban bilang paghahanda sa paparating na buwan ng Ramadan. Kung hindi nyo naman kaya ang lahat ninyong pag-aayunuhan ito, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, gayahin nyo yung Sawmu Daud. Kaya nagpa-fasting siya sa unang araw at sa pangalawa hindi. Alternate siya nagpa-fasting. Kung kaya mo yun, mga magulang, mga kapatid, ipinapahintulot sa iyo na gawin mo yun, mga magulang, mga kapatid. Kung ikaw naman ay kaya mong mag-fasting na Yawmul Ithnin at Yawmul Khamis, gawin mo, mga magulang, mga kapatid. O di kayo yung mga Ayyamul Bid, 13, 14, 15 ng buwan na ito, gawin mo, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, dahil ang mga malalaking pagsamba sa buwan na ito ay ang pagtayo ng pag-aayuno, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Mula sa salisay ni Muslim, kana sallallahu alaihi wasallam yasumu Sha'ban illa qalila. Yung mga ibang mga ulama naman, sinabi nila na ang hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na tumutok na khilaf dito yung mga ulama. Ilan sa mga ulama, hindi nila ipinahintulot yung lahat. Bagkus ang sinabi nila ay ang mga ibang mga araw, mas marami pa rito, mga magulang, na pagtatayuan ng pag-aayuno. Bakit? Dahil sa hadith na ito ng mahal na propeta sallam, na ang mahal na propeta sallam, ang karamihan sa mga araw niya sa Sha'ban ay pinag-ayunuan niya yung mga illa qalila. Mga maliliit na araw lang yung hindi niya pinag-ayunuan dito, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Sinabi ni Ibn Rajab rahimahullah, inna siyama Sha'ban afdalu min sa'iri syuhur. Ang pag-aayuno ng alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Sha'ban, yun ang pinakamainam kaysa sa lahat ng mga buwan. Bukod sa Ramadan, mga magulang. Ito yung mga nafila. Hindi obligado. Yung mga nafila na mga pag-aayuno, mga magulang, mga kapatid, sabi ni Ibn Rajab rahimahullah, ang pinakamainam na nafila, sunnah na pag-aayuno ay ang buwan ng Sha'ban, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam.
Sinabi ni San'ani rahimahullah, وَفِيهِ دَلِيلٌ يَخُصُّهُ شَهْرَ شَعْبَانِ بِالصَّوْمِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ. Maraming mga dalil na tumutukoy na ang mahal na propeta sallallahu ay sa buwan na ito. Marami sa mga araw ng mahal na propeta sallallahu sa buwan na ito ay ginagamit ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa pag-aayuno mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Bakit kaya nag-aayuno dito ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Inulat ni Imam Ahmad at Nasai mula kay Usama bin Zaid radiyallahu anhu na kanyang sinabi, Ya Rasulullah, lam araka tasumu min shahrin min ash-shuhuri ma tasumu min Sha'ban. O propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kita nakita na nag-fasting sa ibang mga buwan bukod sa Sha'ban, sa pagsusumikap mo ng maraming pag-ayuno sa buwan ng Sha'ban. Hindi mo naman ito ginagawa sa ibang mga buwan. Pero pag dumating ang Sha'ban, mga magulang, mga kapatid, ay sobrang nagpaparami ng pag-ayuno ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Anong sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Dhalika shahrun yaqbulun nasu anhu. Ito yung panahon, o ito yung buwan, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, na kung saan kinaliligtaan, nakakalimutan ng mga tao, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, bayna Rajab wa Ramadan, pagitan ng Rajab pati ng Ramadan, wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'mal. Ito yung mga buwan na kung saan itinataas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga amal. Lahat ng mangyayari din ay dito itinatalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mangyayari sa buong taon, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ila Rabbil Alamin, sa Panginoon ng isang libutan. Uhibbu an yurfa amali wa ana saimun. At gusto ko, sabi ng mahal na propeta sa salam, na itaas ng mga anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala ang aking mga amal, na ako ay nag-ayuno, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ang pagtaas ng mga amal natin sa kalangitan, mga magulang, mga kapatid, ayon sa pagpapaliwanag ng mga ulama, ay nasa 3 level. Una dito ay yawmi, ayon sa pagpapaliwanag din ng hadith, batay sa napag-aralan ng ating mga ulama sa hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Itinataas ng Allah subhanahu wa ta'ala, isinusulat ng mga anghel ang ating mga gawain. Unang level, yawmi, yung mga araw-araw. Kailan yun? Itinataas ang ating amal sa pagkatapos ng salatul asr, pati na salatul fajr. Sa mga araw na yan, sa mga oras na yan, mga magulang, mga kapatid, itinataas ni Allah subhanahu wa ta'ala, itinataas ng mga anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gawain natin, at sila ay nagre-report kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tinatanong sila ni Allah, kayfa taraktum ibadi? Paano niyo iniwan ang aking mga alipin, sabi ni Allah. Kapag ikaw mabuti yung amal mo, nakita ka niya sa masjid, nakita ka niyang nagbabasa ng Quran, nakita ka niyang nagbibigay ng sadaqah, anong sasabihin ng mga anghel na yun? Ya Allah, wajadnahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Ayon sa hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dumating kami ni fulan na siya ay nagsasala, at iniwan din namin siya ay nagsasala. Nakita din namin siya sa masjid. Ito ay report ng mga anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala sa laysay nila kay Allah araw-araw. Pangalawa, mga magulang, mga kapatid, na pagtaas ng ating mga amal ay linggo-linggo. Ito ay itinataas sa araw ng Yawmul Jum'ah. Ngayong araw na ito, mga magulang, mga kapatid, itinataas yung mga gawain natin lingguhan, mga magulang, mga kapatid. Pangatlo na level ay yung pagtaas ng ating mga amal sa buong taon. At ngayon magaganap sa buwan na ito, mga magulang, mga kapatid, sa buwan ng Sha'ban, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Mga magulang, mga kapatid, binanggit ni Ibn Rajab tungkol sa kahulugan ng hadith na ito. Dahil si Ibn Rajab al-Asqalani rahimahullah, kabilang siya sa mga ulama na nagpaliwanag ng
mga hadith na hinipon ni Imam al-Bukhari. Anong sabi niya? Annahu shahrun yaghfulu an-nasu anhu bayna Rajab wa Ramadan wa yushiru ila annahu lamma iktanafahu shahrani 'aziman ash-shahru al-haram wa ash-shahru as-siyam ishtaghala an-nasu biha fasara maghfulan anhu ila an qala fayashtaghilu an-nasu bil mashghul anhu wa yufawwituna tahsila fadilata ma laysa bimashghulin anhum ay Sha'ban. Naiulat na kaya yan nakakalimutan ng mga tao ang kahalagahan ng Sha'ban dahil sa kalagitnaan ito ng buwan ng Rajab. Ang buwan ng Rajab ay dakilang buwan. Kaya yung isip ng tao una nakapokus sa oras na yun. At bago ang Rajab ay Sha'ban at Ramadan. Inisip nila yung bago dumating at yung pagdating ng Ramadan. Yung araw, buwan ng pag-ayuno at buwan ng dakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nakakalimutan ng tao ang pagitan ng dalawang buwan na ito ay ang Sha'ban. Kaya ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam nagbanggit siya ng mga iba't ibang uring kahalagahan ng pagsamba, kahalagahan ng buwan ng Sha'ban, mga magulang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kabilang sa mga pagsamba na dapat tandaan ng mga tao sa buwan na ito bilang paghahanda sa buwan ng Ramadan ay ang pagpaparami ng pagbabasa ng Quran. Bakit mga magulang? Sabi ng mga ulama, sabi ng mga salafus salih, yung mga sahaba ng propeta sallallahu, tinawag din ang buwan na ito na Shahrul Qurra. Na kung saan buwan ng pagbabasa. Buwan ng pagbabasa ng Quran, mga magulang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dahil ang bilang sa malaking pagsamba natin sa buwan ng Ramadan ay ang pagbabasa ng Quran, mga magulang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Yan ang pangalawa. Mayroong mga babala na binanggit ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol sa pagsisumikap ng bawat isa sa atin ng pag-ayuno. Anong sabi ng mahal na propeta sallallahu idan tasafa Sha'ban fala tasumu. Kapag dumating ang araw kalahati ng buwan na ito, huwag na kayong magsumikap sa pag-ayuno, mga magulang mga kapatid. Bakit? Mga magulang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dahil sa pag-iingat na hindi ka makapag-ayuno sa buwan sa Yawm Shak, yung mga araw na kung saan titignan ang buwan sa pagpasok na buwan ng Ramadan. Liban na lamang kung ikaw ay nakaugalian mo yung paglabis na pag-ayuno, mga magulang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ipinapahintulot sa iyo na mag-ayuno. Anong sabi na sa hadith ng mahal na Propeta sallallahu, la tuqaddimu Ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayn illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Sabi ng mahal na Propeta sallallahu, huwag magmamuna ng Ramadan, pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, bi sawmi yawmin aw yawmayn. Huwag kang mamuna sa pag-ayuno ng isang araw o dalawang araw sa Ramadan. Illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Liban na lamang dun sa taong nakaugalian niya na mag-ayuno, pinag-ayunuan niya yung mga ibang araw, ipinahintulog sa kanya ng mahal na Propeta sallallahu na magpatuloy sa pag-ayuno. Kaya dun sa hadith na yun, mga magulang mga kapatid, sa buwan ng Sha'ban, kapag yung mga taong hindi palaging nag-ayuno, pinapahinto na sila sa pagsusumikap sa pag-ayuno sa buwan ng Sha'ban sa kalahati ng buwan. Pero yung mga taong nagsusumikap nung hindi pa dumating yung Sha'ban, ipinahintulot na sa kanilang ipagpatuloy nila ang kanilang pagsusumikap, yung mga inaalagaan nilang mga nafila na mga pag-ayuno nila. Tulad ng Ayyamul Bid o Yawmul Ithnin, Yawmul Khamis, o di kayo yung pagsasawm ng Sawmu Daud. Yung palitan na pag-ayuno, mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Mga magulang, tandaan na kabilang din sa pinakamalaking dapat tandaan ng isang tao na paghanda natin bago dumating ang buwan ng Ramadan, sa mga buwan na ito, sa buwan ng Sha'ban, ay buksan natin ang ating mga puso na magkaroon tayo ng pagpapatawad.
yung mga bagay, mga kapatid natin na nagkasala sa atin. Kung kaya natin patawarin, ay patawarin natin sila. Bakit? Dahil nabanggit sa hadith ng mahal na propeta sa salam na pwedeng hindi maging dahilan na maitaas sa iyo ang kabutihan mong gawain kapag ikaw ay hindi ka marunong magpatawad sa iyong mga kapatid. Anong sabi ng mahal na propeta sa salam? Inna Allah Azza wa Jal yabtali'u fi laylatin nisf min Sha'ban ala ibadihi fayaghfiru li ahli al-ard illa li mushrikin aw mushahin. Anong sabi ng mahal na propeta sa salam? Katotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala ay umababa sa kalangitan sa kalagitnaan ng gabi ng buwan ng Sha'ban sa kanyang mga alipin at pinapatawad niya yung kanyang mga alipin. Liban na lamang yung mga taong mga musyrik, yung mga taong nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, at musyahin yung mga taong hindi marunong magpatawad. Hindi marunong magpatawad, mga magulang, mga kapatid, naway dalisay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kalooban at maitaas ang ating mga mabubuting gawain. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum wa li jami'il mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpaalala sa atin. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Tayo ay magpapaligsahan sa mga gawaing magiging dahilan para patawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lalong-lalo na sa buwan na ito. Dahil nabanggit sa hadith ng mahal na propeta sa salam, napapatawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga buwan na ito. Kaya magsumikap tayo sa mga iba't ibang uring pagsambang ikaluluyod ni Allah. Pag-aayunan, pagbibigay ng sadaka, pagbabasa ng Quran, pagiging mabuti sa kapwa, at mga iba pang ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala na magiging dahilan upang tayo patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Ipinaalala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na kapag isinagawa natin yun at pinatawad tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, ibibigay sa atin ang kanyang paraiso na ang lawak niya, mga magulang, mga kapatid, ay kahalintulad ng kalangitan at kalupaan, mga magulang, mga kapatid. Siguro marahil sa atin, hindi lahat ng tao dito ay may sariling bahay sa Kamaynilan. Walang sariling bahay. Pero yung mga taong may bahay dito sa Maynila, siguro ilang taon nila itong pinagsunikapan na magkaroon sila ng bahay. Ilang taon silang nagtipid para lang makabili ng sarili nilang bahay, mga magulang, mga kapatid. At yung bahay na yun ay maliit. Pero itong sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ay kasing laki ng langit at lupang ibibigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, mga magulang, mga kapatid, dalangin natin ni Allah subhanahu wa ta'ala na ibigay sa atin ni Allah. Kanino niya ibibigay? U'iddat lil muttaqin. Ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong magkakaroon ng totoong takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hada wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairil wara haythu amarakum bidhalika rabbukum jalla fi ula haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.